So magandang umaga, magandang gabi, magandang araw. Ano mang oras ninyong pinanonood tong vlog natin. Cadence na naman dito at may pag-uusapan na naman tayong importante at kaakibat ito nung mga tinatanong sa akin ng ibang mga nanonood sa atin. So, gaya nung napanood nyo nung nakaraang video, no, nireview natin yung conditions ng operation of L5, L6, and L7 motorcycles. Which is yung L5 ay yung tinatawag nating uh, symmetrically arranged three-wheeled vehicles. Yung L6 naman ay mga tawag to quadricycles, no? Light quadricycle and heavy quadricycles. So, dito sa operation of L5, L6, and L7, no? So, makikita nyo sa unang condition, nakalagay dito, highlight natin. So, nakalagay is operation of these vehicles along secondary national highways may be allowed if there is no alternate route designated by local government units and shall take the outermost lane or the rightmost portion of the road. So, yun yung unang condition na pinag-uusapan natin dun sa review at dun sa mga videos pa na ginawa ko patungkol nga dito sa LTO Memo 2020-2227. Ngayon, marami nagtatanong sa akin kasi hindi naman lahat ng Pilipino ay well-versed pagdating doon sa Philippine Highway System natin, no? O kung alin ba dyan yung ganito, ganyan. Kasi yung binabanggit dito ay secondary national highways. Ayan. So, malamang sa malamang, hindi ito yung mga expressway. By the way, na kababasa ko lang kanina, no, nagre-research ako. May iba palang tawag dyan sa mga expressways na yan. So, automatically, expressways, hindi talaga tayo pwede dyan, ano. Siguro, in other term, gusto ko lang din pag-usapan at i-insert yung memo na nilabas noon ng TR, tama, Department of Transportation, na nagpapayag dumaan dun sa mga symmetrically three-wheeled vehicles na around 600cc ang makina, no? Pero dito muna tayo kasi yun nga, marami nagtatanong lalo na nung nilabas ko yung video patungkol doon sa saan nga ba pwedeng dumaan ng mga katulad natin symmetrically arranged vehicle na nasa category ng L5. Yung mga Bajaj RE, Piaggio Ape at saka TBS King, yung mga base model nila, no, hindi pa kasama yung Maxima, ganun. Nasa around 200cc yung kanilang makina. So, hindi tayo dun papasa dun sa sinasabi ko. And therefore, dito sa memo na ito, alamin natin yung ano ba yung tinatawag na secondary national highways. Nung una, kahit nung una akong nagbagpatungkol sa memo na to ng LTO, hindi rin sa akin malinaw. Kasi hindi ako familiar sa Philippine Highway Network, no? So, kailan lang nag-research ako kasi medyo walang naglalabas ng article, no? Lalo sa mga balita online. Kung ano ba talaga yung tinatawag na primary highway, secondary highway. The term itself is medyo confusing. Ayan. So, nung nakaraang mga nag-research ako, hindi talaga ako makakita ng maayos na article patungkol doon. And kanina lang, nag-search ulit ako, tinignan ko ulit kung ano yung mga term na medyo familiar when it comes to our national highway, no, or the highway in the Philippines. So, nakakita ako ng isang article, although baka kasi mag-react ng iba, no, bakit dito ka nakakita. This is a compilation naman ng mga information na nanggaling din sa ating mga government agencies na may kinalaman doon sa tinatawag nating system, highway system na meron tayo dito sa Pilipinas, no. So, ang target natin ngayon is maalam natin yung tinatawag na secondary national highways. Ayan. So, ang nakita ko lang na nag-compile ng information patungkol dito ay ang Wikipedia. Which is yung iba kasi, skeptic sila sa paggamit ng Wikipedia kasi akala nila lahat na nakasulat doon ay hindi totoo. Mali po yun. Actually, ang Wikipedia kasi isang online encyclopedia na lahat pwedeng magsulat. Technically, yung iba naman ditong mga information ay galing din sa mga reference na legit din. So, patungkol ito, tingnan natin yung article. Ayan. So, bakit muna tayo sa taas. So, yung article nito ay about sa Philippine Highway Network. Ano?
So, nakita ko naman yung kanilang mga reference, legit naman. Isa rin kasi ako sa mga nagsusulat dito sa Wikipedia. Actually, hindi pa ako qualified na magbago ng article. Qualified pa lang kung mag-adds ng information sa Wikipedia. So, nung nakaraan kasi may mga kinokorek akong mga term dun sa aking profession, of course. Alam niyo naman natin na meron akong profession. So, hindi lahat ng nakalagay sa Wikipedia ay palpak. So, meron ding mga inilalagay na ang tawag dito, legit naman kasi legit din yung reference. So, yung Philippine Highway Network na topic ay nakita ko kasama dito yung mga DPWH na inilabas, LTO, mga Department of Transportation. Ayan. So, may nakalagay dito for the system controlled access highway. Ayan. Ang tawag kasi ng controlled access highways, yun yung mga expressway. Ayan, katulad ng South Expressway, North Expressway. Ayan. So, yung Philippine Highway Network is a network of national roads owned and maintained by the DPWH, so the Department of Public Works and Highways, organized in 3 classifications according to their purpose. So, meron 3 category pala ng mga highways or ng daanan na minimaintain ng DPWH dito sa Pilipinas. So, yung national primary, secondary, and tertiary roads. Ito lang yung malinaw na term na talagang nakita ko upon researching. Kasi, hindi ko alam kung ang tawag dito. Meron talagang primary highway and secondary highway. Pero yung categorize kasi ng DPWH sa mga daanan, merong tinatawag na national primary and secondary. No? So, kung meron namang nakakaalam ng highway system na mas diretso kaysa akin, pwede naman kayo mag-comment dun sa comment section. So, ang alamin natin, dahil nga dun sa LTO Memo 2020-2227, ang inaalaw na operations kung walang alternate road ay doon sa secondary national highways sa outermost lane or the right portion. So, ang alamin natin, ano yung tinatawag na national secondary? Ang meaning dito, highlight ko para mabasa. Sana mababasa sa screen. The national secondary roads are roads that complement the primary roads and provide access to other major population centers. They directly link smaller cities and provincial capitals, airports, seaports, military bases, and tourist centers. So, parang ito yung dudugtong punta ng primary roads galing sa mga mas maraming mga tao, no? So, mamaya makikita nyo. May listahan kasi sila dito based na rin sa listahan ng DPWH. Baka nagtatanong yung iba, kung meron palang listahan yung Wikipedia na nakuha as reference galing sa DPWH, ba't hindi na lang yun ang ginamit mo? Actually, pinuntahan ko yun kasi nakita ko yun sa internet, lumabas yung na yun. Kaya lang, ang lumalabas doon sa website ng DPWH, doon sa file na yun particularly, ay hindi siya ma-access. Hindi ko alam kung bakit, wala akong idea. So, national secondary, ayan. So, dito, para makilala natin yung national secondary, meron tinatawag na numbering system. So, makinig kayong mabuti ha. Kasi medyo komplikado ito. So, alam na natin na ang secondary roads ay mga complement na roads na dumudugtong dun sa primary roads. No? So, may numbering system para makilala natin ang mga tinatawag na daanan. Kung ito ba ay primary or secondary. So, dito tayo sa part ng national secondary. Ayan. So, sa numbering system na ginagamit ng DPWH para ma-label yung mga daanan dito sa Pilipinas, the national secondary roads are assigned with 3-digit numbers, where the first digit usually corresponds to the number of primary road it links to. Ibig sabihin sa Tagalog, yung number system na ginagamit para sa secondary roads ay 3-digit. Kasi yung ginagamit sa primary roads ay 2-digit 1 digit to 2 digit, no? Kaya ang numbering system ng national roads ay N1 to N83. Ibig sabihin, yun yung mga numbering na naka-assign na doon sa mga primary highways. Sa secondary highways naman, sila yung may 3-digit na number.
N tapos 3-digit na number. Yung first digit niya is yung nagko-correspond doon sa kung saan siya nakakabit na primary. Kunyari, N111. Ibig sabihin, si N111 ay nakakonekta kay N1. Ganon. So, etc. Yun yung sinasabi dito. No? Okay? So, ibig sabihin, makikilala natin yung secondary roads doon sa kanyang assigned number. Kung 3 digit yung nakikita nyo sa name or numbering system niya, ibig sabihin secondary roads yun. No? According sa binabasa natin. Although may listahan naman sila dito, lalagpasan na natin tong primary. Doon tayo sa secondary kaagad. Ayan. Tagal. Haba kasi ng listahan. So, eto sa listahan. Secondary roads. Ayan, kung makikita nyo, 100. Ayan. Ito yung makikita nyo mismo. Ayan. Doon sa pinakatatak ng highway. So, isa sa dito, ang N100 ay yung Lawag Airport Road. Secondary road yan. Ayan. Yung 101 o N101 is Cagayan Valley Road. So, naka-indicate naman kung anong road yung dinadamaan at anong area. So, kasi kung babanggitin ko to lahat, ang dami nito. No? Andito na rin yung mga iba't ibang klase ng secondary road sa NCR, no? Sa mga taga Davao o taga Cagayan de Oro, andito yung mga listahan. Ito ay galing po sa listahan na inilabas noon ng DPWH na hindi ko na ma-access. Kaya nandito ako pumunta sa Wikipedia. Kasi yung iba magtaka. Ano? So, ito pa. Maysan Road, General Ruiz Street, Valenzuela, Quezon City. Mabalacat, Pampanga, Dau, Access Road. Ayan. So, ito yung mga tinutukoy na na tawag dito, secondary road. Ayan. Okay. So, pwede nyo namang i-access. Siguro ilalagay ko yung link sa description para ma-access nyo. Nag-download din ako ng PDF file. Pwede nyo, siguro ilalagay ko yung ng PDF file kung kaya. Pero yung link ilalagay ko sa description para mapuntahan niyo. Makita nyo yung listahan ng mga secondary. Kasi kung magtatanong kayo, ano-ano ba yung mga secondary? Kung iba-vlog ko po yun, mga isang oras mahigit. Sa dami nitong mga to. No? Basta ang condition para malaman natin kung secondary highway siya, may mga ganitong numbering system, 3-digit. Pag 2-digit yan, primary yun. So, kung pinagbabawal ang 3-wheeled vehicle sa primary, iwas ka na doon. So, yun. Yun yung listahan, no? Nasa Wikipedia ito. Hindi ko na may isa-isa kasi madami. Ngayon, balik tayo dun sa sinasabi ng operation, o secondary national highways. Kung yun yung tumutugpa dun sa word na secondary national highways, yung pinakita natin kanina, yun po yung mga daanan na tinutukoy dito sa memo. The problem is, hindi porket nabanggit dito na secondary national highways, lahat ng nasa listahan, pwede na kayong dumaan. Kasi maaring yung LGU na nakakasakop nun, ay pinagbabawal naman, yun ang problema. Kaya pinakamaganda pa rin, dyan sa mga lugar ninyo, magtanong kayo sa LGU, kung meron silang matinong sagot. Ewan ko, kasi meron akong napagtanungan, parang ang sinasagot sa akin, patungkol lang sa e-bike, hindi naman patungkol sa, ang tawag dito, sa kasakyan natin. So, ayun. Meron pa ako nabasa kanina sa social media, sinasabi niya, lahat daw ng 3-wheeled vehicles ay bawal sa national highways. Saan naman niya na? Siguro pag-aaralan natin yung susunod. Saan naman niya na, nabuhat yun? And siguro isa rin sa pag-aaral natin. Interesado lang ako i-discuss sa inyo yung nilabas nga na memo ng DOTR o Department of Transportation patungkol sa pagpapayag nila sa mga symmetrically arranged vehicle, na mayroong 600cc na makina na dumaan sa expressway. So, yung mga kakalakip na memo doon, babasahin natin. Ayan. So, kung meron kayong tanong patungkol sa vlog na to, tanong lang kayo sa comment section. Basta ang pinakita lang natin, ang pinakamalapit nating na makikitang listahan ng mga secondary road ayon sa binasa natin kanina.
Kung yun yung nagko-complement dun sa salitang secondary national highways, dun po nyo yung makikita sa listahang pinakita natin kanina. Ngayon, again, inuulit ko, hindi lahat ng tawag dito, secondary national highways ay pwedeng madaanan dahil baka meron silang local ordinance na nagbabawal naman. No, pero pagka sinabing nagbabawal sa tricycle, malabong-malabong kasama tayo doon kasi tayo tricycle. Okay? So, salamat sa pagsama ulit. I hope doon sa listahan na to ay makakatulong ako sa inyo, especially doon sa mga nasa mga malalayong lugar. Pasensya na rin kayo, may mga tanong kayong hindi ko masasagot. Kasi, halimbawa, yung sa CDO, hindi ko naman alam pa yung buo yung mga nangyayari doon. Kaya pag may nagtanong, hindi ko rin nasasagot ng ano. Meron din tayong isang foreigner na nagtanong nung nakaraan. Shoutout pala sa kanya. Nahirapan kasi ako maglagay ng subtitle na English no. Mag-vlog kaya ako ng English. So, nasagot ko naman siya. Ang tanong niya is kung pwede daw dumaan sa, ano ba yun? Subic Bay. So, sabi ko, depende. Kasi kung mas maigi tanong niya sa LDU doon. Pero kung meron nanonood siya at may nakakapag-translate sa kanya nito, ito yung listahan ng mga secondary roads na po pwedeng, maaaring yun yung nagko-complement doon sa secondary national highway. So, bagay, karaniwan din dito sa mga nandito, highway din to eh. Mga maliliit na highway, no? Sample nga tayo bago tayo mag-out. Ayan, sa Caloocan, Pasay, Sipor Road, Samson Road, Mel Lopez Boulevard, Bonifacio Drive, mga ganyan. So, ito yung mga secondary national highway. Basta ko nga dito, Congressional Avenue, Luzon Avenue, Tandansora Avenue, Katipunan Avenue, yan, mga ano pala sila, tinuturing na secondary road. Ayan, Pasig Muntinlupa, meron din. Sa Taguig, yung General Santos Avenue, dumadaan ako dyan. So, Osmeña Highway, ayan di secondary road pala siya. Recto Avenue, and so on and so forth. Basahin nyo na lang po. Ilalagay ko po yung, ang tawag dito, yung link sa description. Salamat Kuya Dens nagbabahagi ng isang na-discover ko. I hope may natutunan kayo. Kung wala, comment nyo lang kung may tanong kayo. Okay? Salamat Kuya Dens.